Magandang umaga muli sa bawat isa. Good morning mga kapatid sa pananampalataya. Ang ating pong mensahe sa umagang ito ay very important ito, lalo sa mga churches, lalo sa ating church kasi it is parang lilinisin na talaga yung parang pinaka-ultimatum kung ano talaga ang ating pananampalataya, no? And this is about the story doon sa Galatians na talagang pinapasok sila ng mga Judaizer ng kanilang panaraan ng salvation, no? Salvation is by faith kay Jesus Christ alone and not by the works. So, makibukas po kayo sa akin sa ating babasahin sa umagang ito. Ito ay babasahin ko sa New King James Version. Ito ay matatagpuan sa Galatians chapter 4. At ito po ay sa New King James Version. Magsisimula po tayo sa 21 hanggang 31. Bilang paggalang ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo. At ito po ang nakasulat dito sa aking Biblia, New King James Version. The subtitle na nandito ay Two Covenants. Verse 21, Tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law? For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondwoman, the other by a free woman. But he who was of the bondwoman was born according to the flesh, and he of the free woman through promise, which things are symbolic. For these are the two covenants, the one from Mount Sinai, which gives birth to bondage, which is Hagar. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and corresponds to Jerusalem, which now is, and is in bondage with her children. But the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. For it is written, Rejoice, O barren, you who do not bear, break forth and shout, you who are not in labor, for the desolate has many more children than she who has a husband. Now we, brethren, as Isaac was, are children of promise, but as he who was born according to the flesh, then persecuted him who was born according to the Spirit, even so it is now. Nevertheless, what does the Scripture say? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the one woman shall not be heir with the son of the free woman. So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na makarinig ng iyong salita. I-bless mo ang bawat isa na makikinig at buksan mo rin ang kanilang puso't isipan upang lalo naming maintindihan ang iyong salita. I-bless mo rin ako, Lord. Gabayan mo ako sa aking pagsasalita. Ito, Lord, aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Ang sulat po ni Pablo sa taga-Galatians ay isang very theological and even parang ano talaga, nagtuturo ng kaligtasan talaga kasi very prominent ang problema ng mga churches on interpreting the Bible on how we will be saved, no? And marami pong mag-iisip na may mga churches po na they are saved by works, mayroong iba, works plus faith, but ang tinuturo ng Bible ay our salvation is by faith only. At dito po, ito po ay palaging sinasabi ni Pablo na, you foolish Galatians, sinabi ni Pablo na kayong mga hangal na Galatia, paano kayo ano ba kayo, nagayuma ba kayo na mga nagtuturo sa inyo? At bakit kayo na nakita nyo ang pagkamatay ni Kristo at kayo ay nanampalataya sa kamatayan, bakit kayo bumabalik sa mga katuruan ng Judaism? At ang katuruan ng Judaism ay tayo ay maliligtas sa pagsunod ng batas, no? At sabi nila, okay lang na kayo ay may pananampalataya kay Jesus Christ, ngunit dagdagan nyo ng inyong mga gawa. At iyan po ay isang unbiblical kasi ito po ay sinasabi talaga na
sabi ng God, I will not share my glory with another. Kasi if dinagdagan natin ang ating salvation, ng ating magawa, kinukuha natin ang portion ng glory ng God at ina-attribute natin sa ating mga sarili. No? Regardless sa ating intention, kasi marami pong intention na okay lang, dagdagan ng ating pananampalataya, ang ating kaligtasan, but ang sabi ng God, siya lamang ang gumagawa ng kaligtasan. So dito po ay ginamit ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galatians. Parang ultimatum na talaga ito, no? Kasi sabi niya, tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law? No? At sabi niya, kayong magiging alipin, no? Napakatindi ng pagkakano. Kayong mga churches kayong mga members of the church na gusto niyo bang maging alipin ba kayo sa batas? Yun. Ang tanong ko rin sa atin ngayon, gusto man nating maging alipin sa batas na tayo ay libre na kung tayo ay ililigtas ng Panginoon? Yun ang pinaka-thesis ni Paul dito sa kanyang chapter 4. Although wala namang chaptering ang original na Bible, but dito sa atin may chapter 4 for reference. Ang sinasabi niya dito, kayong mga taga-Galatia, or tayong mga members ng mga churches na nagtuturo ng kaligtasan nyo sa pamagitan ng inyong mga gawa, sa pamagitan ng pagsunod ng batas, regardless kung kayo ay good ang inyong intention, hindi nyo ba narinig? At gumagamit siya dito ng allegory. No? So, ang title po ng ating mensahe sa umagang ito ay The Allegory of the Two Covenants. No? Ang alegorya po ay isa po yung kwento, no? Isa po yung kwento na nagpo-portray ng malalim na mensahe. No? According to the definition, ang allegory is a narrative story to convey an abstract, complex, or dangerous message. No? Ibig sabihin, gagamit siya ng parang mga example. And bold na sinulat ni Paul dito na ito ay allegory talaga. Ito ay allegory talaga ito ng dalawang covenant. No? Ang isang example po sa atin para makuha niyo ang konteksto ng allegory, isang example po yung ampagong at ang kuneho. No? Alam niyo yung kwento ng ampagong at saka kuneho. Sila po ay naglalaban, pinakantsawan ng kuneho na hindi mananalo ang pagong, pero mayroong behind the meaning doon sa story. No? Kung medyo biblical ang konteksto, mayroon pong isang libro na ang tawag ay The Pilgrim's Progress. This is by John Bunyan, Puritan, from siya ay sa England. Ito ay sa 1678 na sinulat. Ito po ay tungkol sa isang Kristiyano, as allegory ito ng isang buhay ng isang Kristiyano na may burden siya at gusto niyang tumakas from the destruction city to the celestial city. At mayroon siyang mga danaanan, mayroon siyang mga makakausap na mga tao, at every part sa kanyang mga kwento ay mayroong meaning yan on spiritual side. So si John Bunyan ay very bold sa kanyang pagsusulat na gumamit siya ng allegory kasi ang tao po ay kailangan very founded siya o very rooted siya sa Bible para makagawa siya ng mga allegory. No? Ang John Bunyan, ang sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon ay si John Bunyan ay ipiprick mo raw yung kanyang skin. Ang lalabas daw ay hindi type A na blood, kundi biblion. Ibig sabihin, pag i-prick mo yung salita ng kanyang parang mga verses ang lumalabas. And Charles Haddon Spurgeon read this The Pilgrim's Progress sa kanyang buhay 100 times. No? He started reading it 6 years pa lang siya kasi si Charles Haddon Spurgeon ay may photographic memory at bata pa lang siya, marunong na siyang magbasa, nakakaintindi siya. He read the Pilgrim's Progress 100 times at during his deathbed, pinabasa pa niya sa kanyang asawa na si Susana at ibig sabihin,
one of the contributing factors ng pagkagalingan ni Charles Haddon Spurgeon ay sa kanyang paghahalintulad ng mga allegory. And in fact, binigyan pa niya ng ang kanyang asawa ng si Susana ng Pilgrim's Progress, yung kanyang gift yun sa nung hindi pa sila mag-asawa. So, ang point ko dito, ang allegory po ay very important. Very important at dapat mayroon kang background doon sa mga sinasabi ng allegory na to. So, sa umagang po ito ay nasabi naman talaga ni Paul na mayroon dalawang babae, at dalawang anak, no? Mayroong dalawang anak, si Abraham, isa si Ismael, at isa si Isaac. Si Ismael ay ipinanganak sa bondwoman, at si Isaac ay pinanganak sa free woman, which is Sarah, no? Sarah ay ang pangalan dito. Ngayon, tayo ay last 2 Sundays ago ay nag-boldly speak ako about the covenants. Kasi although parang kaya ba itong i-internalize ng mga listeners ko. Pero I boldly preach about that. Kasi very important na ma-grounded talaga tayo na mayroon talagang mga covenants, no? And this one, talking about the two women, they are symbolize the two covenants. So, nakasulat talaga dito sa Bible, hindi imbento na mayroong covenants, no? Ang question dito ay, bakit two covenants? Maraming covenants na nangyari, no? At ang ibig sabihin nito, mayroon lang talagang 2 categories of covenants. The covenants of grace and the covenants of works. Yan. Yon ang ating pag-usapan ngayon, yung dalawang babae at saka yung dalawang anak nila, no? So dito, sabi dito sa 22, for it is written that Abraham had 2 sons, the one by bondwoman, the other by a free woman. But he who was of the bondwoman was born according to the flesh, and he of the free woman through promise, which things are symbolic or allegory. So, malinaw talaga na allegory talaga itong kwento ni Abraham, no? Kasi sa Bible po, hindi po talaga sinasabi kung allegory yan o symbol. Ang mga tao na lang ang nag-i-interpret kung literal interpretation ang gagamitin ko ditong verse na to or symbolic interpretation, no? Kasi wala talagang nagsasabi no na yan symbolic yan. Yan ay literal yan. Nasa ano na yan ng nagbabasa na niya yung ito ano talaga to, literal na translation talaga to, no? Or ito ay symbolic talaga to, no? So, halimbawa po, example, God made the heavens and the earth or the world in 6 days, no? So, kanya-kanyang interpretation 'yan, no? Pwedeng symbolic 'yan or ano 'yan, yung literal talaga, no? So, ang pinaka-rule naman sa Bible ay kung kaya mong iliteral mo ang iyong pag-aral, no? Ang iyong interpretation. Pero dito, sabi niya dito, ano talaga? Allegorical talaga to. For these are the 2 covenants. No? Ito yung babae representing the 2 covenants. Ang una, the one from Mount Sinai, which give birth to bondage, which is Hagar. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia, corresponding to Jerusalem, which now is, and is bondage with her children. Ang unang covenant, ang unang tao, ang unang woman na kinikwento dito ay si Sarai, si Hagar. No? Si Hagar po ay, siya po ay representing ng the covenant of the works. Ano ba yung covenant of the works?
Ang covenant of the works ay ito yung mga utos ko sa inyo, ito yung mga sasabihin ko sa inyo ay susundin nyo, no? Kung hindi nyo susundin ito, kayo ay mapaparusahan ko, no? Kung inyong susundin, kayo ay ibibless ko, no? At ang point doon ay mayroong mga covenants na ang God ay ginagamit para talaga maintindihan natin yung pag-ibig talaga ng Panginoon, kung ano yung gospel talaga, kung paano talaga tayo maliligtas. Kasi ang main objective naman ng Panginoon nung pumunta siya dito, kunin niya yung mga tao na sa Kanya, iligtas niya, no? Iligtas niya at dadalhin niya doon sa state na katulad ng original state ni Adam na perfect, walang kasalanan, at ready for heaven na ibibigay ng Panginoon sa atin. Kasi ang pinakakwento po, nung tayo po ay nagkasala si Adam sa the human fall, tayo po ay na-separate sa God, nagiging kalaban tayo ng God, narumihan tayo, at the same time ang ating nature ay marumi, no? At destined tayo doon sa hell. The effect kasi of yung sinabi ni God na if you will eat this the fruit of the knowledge of good and evil, you will surely die. Mayroon 3 klaseng death yan. Yung death physical, death spiritual, and death legally or eternal, no? Ang ibig sabihin ng we will die physically, ang ating kaugnayan sa God ay napatay, at ang eternal or legal death talaga ay yung bayad natin doon sa hell, no? Yun ang ating doon. So yung pinaka-objective ni Paul dito, saan kayo ngayon dito sa ating kalagayan, no? Under ba kayo ng the covenant of Hagar, which is nagbibigay ng bondage, gives birth to bondage, which is Hagar. And this is in Mount Sinai in Arabia, kasi doon po binigay ang Mosaic Covenant kay Moses, no? At yan ay pinaka per se talaga dyan din ay parang works covenant talaga yan. At although mayroong sprinkle of grace, no? At sabi ko nga ng aking kinikwento, the works covenant is parang illustration lang din na tayo'y makasalanan. Illustration na tayo'y makasalanan, no? At maraming nalilito dito kasi akala ng iba ang mga batas ay ibinigay yan para matupad natin, no? Mayroon nga ako narinig na preacher, ang Diyos ba ay illogical? Na bakit siya nagbigay ng batas na hindi natin masunod, no? Ganun ang mga, kung isipin mo nga, no, mukhang tama itong preacher na to. Bakit nagbigay ang Diyos ng mga utos na hindi natin kayang sundin? So illogical yung God, but God is not illogical. Hindi siya nagpa-plan, hindi siya nag-adlib, wala siyang plan B. Ang plano talaga niya, so that you will see that we are all sinners. We are all sinners. And sabi nga sa Galatians 3:10, for as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. So, sabi din, for that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Yeah? Ang ibig sabihin ng doon, sinumpa tayo na hindi nakakasunod sa lahat ng utos ng Diyos. No? So, kung hindi natin nasusunod ang utos ng Diyos, dapat tayong humingi ng gabay kung paano natin masusunod lahat yan, no? At dito nagkakaproblema ang mga churches, kasi maraming mga churches ang nagsasabi ng nilinaw na malinaw, binigay ng God yung 10 Commandments, yung mga batas. At
Bakit niya binigay yan? So, ibig sabihin yan, masusunod, no? Pero sabi ng Santiago 2:10 na kung sino man ang hindi nakakasunod sa isa, ay para na rin hindi mo nasunod ang lahat. Sabi ng James 2:10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all, no? Sabi na, kung tayo ay nakakasunod sa mga 10 commandments and then one lang ang na violate mo, ay nagkasala ka na, no? So, talagang for the whole week ay talagang sinunod mo, tapos bigla ka na nagulat na mo, uy, OMG, naubos na yung ano mo, yung 1 week. So, sabi na, curse. Sabi dito, curse is everyone who cannot pray. Ngayon, doon nagsisimula ang bandage. Na covenant na yan. Doon nagsisimula ang bandage. At sabi dito, corresponds to Jerusalem which now is, and is bondage for her children. Sa kapanahonan ni Paul, akala ng Jerusalem, they are not in bondage. Kaya nga sabi nila kay yung mga Pariseo nakisabi kay Jesus Christ, hindi naman kami naalipin eh. No? Sabi niya, hindi kami naalipin. Ang context nila, hindi daw sila naalipin, hindi sila nagbabasa ng history na sila'y naalipin. Simula ng 722 BC, ang northern tribes of the 10 tribes of Israel, nabihag sila ng Assyria. Doon nagsisimula na naalipin sila ng mga Gentiles, no? Sa mga Gentiles kasi sila ay nung binigay sa kanila yung kingdom, under sila ni Saul, under sila ni David, under sila ni Solomon, pero nagkaroon ng hiwalay, and dahil sa kanilang idolatry sa sin, na other sins, sila ay pinarasahan ng God, sila ay naalipin ng Assyria, and later on, naalipin ng Babylonia, naalipin ng mga Romanya, although, nagkaroon din sila ng parang freedom, but their freedom, ang kanilang hari na si Herod ay Edomites yan eh, hindi yan siya Israelites eh. So they're under the Edomites na Herod, but they're still under the Roman Empire, no? At mayroon lang isang situation na Maccabees na freedom, pero all of the time, they are bondage, they are in bondage. And up to this time, in the time of Paul, bondage pa rin yung Jerusalem kasi wala pa talaga silang freedom, no? Wala pala talaga. Ngayon, sabi ni Paul, do not look at this situation ng physically. Dapat tumanaw tayo sa spiritual, no? Sabi na, but the Jerusalem above is free, which is the mother of us all, for it is written, rejoice, O barren, you who do not bear, break forth and shout, you are not in labor, for the desolate has many more children than he who has husband. Representing ito kay Sarah, no? Na si Sarah, siya yung covenant of grace, no? Ang covenant of grace, palagi kong in-explain yan, that is represented by parang prototype represented by the covenants of Abraham na ang God mismo ang gagawa, no? Unconditional covenant yan kay Abraham na ako ang gagawa, Abraham, sa'yo. Wala kang participation sa aking promises sa'yo. Kaya nga ang covenant of promise kay Abraham ay walang gagawin si Abraham, no? At pero mga representation lang niya ng covenants of grace kasi hindi rin maintindihan masyado yung covenants of grace. Buwabalik pa rin doon sa pagka-blindness kasi spiritual na bagay nga ito. Nakikita natin dito na mayroon pong dalawa pong babae, no? Alam po natin sa kwento, nag-promise ang God kay Abraham na bibigyan siya ng anak.
no? Bibigyan siya ng anak na kasing dami nitong mga bituin sa dagat at sa isang mga birds kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Ngayon, hindi naniniwala si Abraham, pero dinala si Abraham sa labas ng tent, nakita mo ba Abraham yung mga stars dyan sa taas? Tiningnan ni Abraham at Abraham believed God and it was accounted to him as righteousness. Doon po nagkaroon ng pananampalataya si Abraham. But during his journey, nagdududa at nakinig kay Sarah, no, na mukhang wala talaga tayong anak after how many years. Ito si Sarah na ating alipin from Egypt ay sipingan mo at baka dito dadaan ang promise ng God. No? At doon nga nagkaroon ng problema at nagsisihan na yung dalawa. Sabi mo, ako, sabi naman ni Abraham, ikaw sumunod ka sa akin. No? Kaya nga delikado yung kung ano. Pero nakakabawi naman si Sarah dito. Sabi naman ng God, pakinggan mo si Sarah. Doon lang nakakabawi yung babae dito. Mga babae, yun ang tandaan nyo, yung mga verses. Makinig ka kay Sarah, Abraham. Pero doon naman kay Adam, wag kang makinig, Adam, kay Eva. No? So, nakakabawi din ng konti yung mga babae. Kasi sabi ng God, makinig ka kung anong sasabihin ni Sarai, no? Pero talagang nagko-conflict yan. Ang point ko dito ay minsan di natin naiintindihan yung covenant of grace. Na tayo ay nagdududa, tayo ay pumupunta doon sa works, no? At nakikita natin na dito po ay si Sarai po ay mayroong covenant of works, no? At marami pong mga version na sinasabi na itong covenants of grace kay Abraham ay minodify, no? At ginawang covenants of Mosaic covenant. Tapos minodify ng new covenant. Hindi po totoo, hindi po nagsama si Sarah at saka si Hagar, dalawang tao yan. Iba yung covenants of works at iba yung covenants of grace. Hindi sila nag-blend. At nakikita natin, sino ang original wife dito? Meron bang title na The Original Wife? Sino ang original wife dito? The original wife is Sarah, no? So the covenants of grace is original. Hindi lang natin napapansin na akala natin ang covenants of grace ay bigla na lang lumabas ngayon yan. Kasi ngayon ang sabi, tapos na yung covenant of works, ngayon ang dispensational kasi nakaturuan, sabi, covenants of grace na tayo. From eternity to past eternity to present eternity. Nandoon na yung covenants of grace, nandoon na si Sarah, original yan si covenants of grace. Kasi before the foundation of the world, mayroong redemptive covenants. The covenants of redemption na ang Trinity, particularly God the Father and God the Son, nag-usap sila na God the Son, ikaw ang bababa dyan, ililigtas mo yung ating mga ililigtas at ganon yung nangyari, no? And I will resurrect. Ito yung mga objective mo doon. Ngayon, dapat maintindihan natin yan na yun talagang covenants of grace. Kaya nga, dapat ididikdik natin yung grace ng Panginoon kasi minsan nalilito tayo. Tatrabaho ba tayo ng konti sa ating kaligtasan? Wala nga trabaho Wala nga trabaho ang ating salvation. Yun ang point ni Abraham dito, ni Paul dito. Siguro nainis na si Paul dito sa kanyang kasusulat. Sabi niya, tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law? For it is written that Abraham two sons, dalawang anak niya, si Ismael at saka si Isaac. Ngayon,
ito si Sarah, nainip, no? Nainip. Tagal naman 'yan. No, tayo marami tayong nainip tayo. Sabi niya, for it is written, rejoice, O barren. Yan ba, o kasi si Sarah no? You who do not bear, break forth and shout. You who are not in labor, for the desolate has many more children than he was husband. So, ibig sabihin yan, ang covenants of grace talaga ay nandun na yan. Nandun na yan. Nilagay lang yung covenants of works kasi to illustrate na dapat may work at ang work na to ay si Jesus Christ nga kasi hindi natin maintindihan. We are judged by our works, no? So lahat tayo nagtatrabaho, ganitong gagawin natin, magpabautismo tayo, magpapunta tayo doon sa churches, ganitong gagawin natin. Debate yan. Pero ang sabi ng doon nagsisimula ang bandage. Imbis na free kayo, wala kayong problema, gumawa kayo ng problema. Ganon din ang ginawa ni Sarah. Wala siyang problema, gumawa siya ng problema. Nagsisihan silang dalawa. No? Ngayon, dapat maintindihan natin na itong covenants of grace, ginamit na talaga ni Paul yung pinaka-alas niya dito. Alam nyo ba, mayroong dalawang covenant. Ang covenants of grace na simula pa lang, mayroon ng covenante ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And ipapakita yung mga covenants, but eventually, yun yung new covenant na ang God talaga ang gagawa ng ating salvation. Mahirap mang idikdik yung new covenant kasi parang too good to be true, no? Naintindihan nyo ba yung new covenant? Babasahin ko ulit para maintindihan natin. Ang sabi sa Hebrews chapter 8, sabi dito, verse 7, for if the first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Kasi ito ay parang condescending lang din na parang nakikita ng na ito yung covenant ng Mosaic. Pero mayroon talagang original covenant yan before the foundation world. Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them in the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their minds and write them in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbor, and none is his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. So yun yung pinaka-eventual covenant natin na mapuntahan natin, na tayo po ay ililigtas talaga ng Panginoon. Ngayon, what is the purpose of Hagar? Purpose of Hagar is helper siya. Helper siya ni Sarah, no? Ang covenant of works ng kay Moses, helper yan siya. Helper yan siya ng covenants of grace. Kasi hindi natin ma-appreciate ang covenants of grace kung hindi natin malaman na tayo makasalanan. So si Sarah, huwag din tayo magalit kay Hagar. Kasi ginamit lang din siya para mapakita ang kadakilaan ng Panginoon. Ngayon, ang problema, kung i-highlight natin yung, kaya nga palagi kong sinasabi, kung i-highlight mo yung helper kaysa amo, magkakaroon na din ng problema. No? Ang helper na si Sarai sa law, the covenants of law, helper yan siya. Banal yan, nakakabuti yan, nakaka-guide yan sa atin. Pero hindi yan ang ating
sasambahin, no? Yun, hindi yan ang ating pinaka main ending. Kasi ang main ending natin ay the covenants of grace, na talagang tayo ay ligtas ng Panginoon, not by our works, but by the works of Jesus Christ. So the law is our tutor, our helper, and guide. So, pag nandoon siya, no? In fact, doon, mayroon pang communication nung pinalaya si Hagar at saka si Ismael, mayroong communication si Abraham kay Ismael. Bakit? Kasi nung namatay si Abraham, umaten ng burial yan si Ismael. So hindi talaga naputol, no? Hindi naputol 'yan. So that is dapat maniwala tayo na meron talagang two covenants. The two covenants of grace, the covenants of grace and the covenants of works. The original is the covenants of grace before the foundation, represented by Sarah, and the covenant of works is represented by Hagar. Pero ito ngang si Hagar, nagiging bandage sa atin yan kung talagang tayo doon, palagi tayo nagpapalipin dito. Ngayon, binabago ni Paul yung kaisipan. Pero bago natin putahan yung pagbabago ng pag-iisip, let us talk about the two sons of Abraham. Mayroon siyang si Ismael at saka si Isaac. Si Ismael ay ipinanganak mga 86 years old si Abraham. Si Isaac ay ipinanganak 100 years old si Abraham. So, more or less, mga 14 years ang kanilang pagitan. Ngayon, sabi daw, now we brethren, as Isaac was, are children of promise. Si Isaac ay children of promise yan. But as he was born according to the flesh, then persecuted who was born according to the Spirit, even so it is now. So, alam natin mas malaki si Ismael kay Isaac. Nung nag-winning mga parang i-win yung sa kasi parang inaalis na yan sa parang pagdidede, ganon. Ilang months ba or years, no? Nagkaroon ng parang celebration. Ngayon, binubuli ni Ismael si Isaac, binubuli. Kaya nga nagalit si Sarah doon. Ngayon, ang covenants of mga tao na under the covenants of the works, binubuli tayong mga under of the covenants of grace. Kaya huwag kayong mag-expect na acceptable yung ating doctrine. No? Marami sila. Pag sinabi mong we are saved by grace, by faith alone. Ilang kaya sa pamilya mo kung mag-reunion kayo? Ang magtaas ang kilay. Tapos kayo, under bandage kayo. Mga tiyahin ko, mga lolo ko, mga pamangkin ko, you're under bandage. Kami, free kami. Bakit? Kasi kami nanampalataya kay Jesus Christ. Kayo, mapapahama kayo. Baka hindi ka pa-attendin ng party. Bubulihin ka niyan. Kaya nga even sa mga churches, kaya minsan ang mga pastors takot magdiretso na hindi tayo maliligtas sa ating mabubuting gawa. Hindi, dagdagan naman natin ng kunting gawa. O sige, dagdagan na nga. No? Pero hindi ko sinasabing hindi tayo gagawa, pero ang ibig sabihin, with it comes to salvation, it is all by God. It is all by God. Sabi nga diyon sa sa 2 Corinthians 5:18, sabi dito sa 2 Corinthians 5:18, ito yung trabaho natin. No? Sabi dito, 5:18 ng Corinthians, now, all things are of God. All things who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. 19.
That is, that God who was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. We have the ministry of reconciliation, pero it is all of God. Trabaho ng God yan. Wala tayong contribution. Tayo, ambassadors lang tayo. Now, we are ambassadors for Christ. As though God were pleading through us, we implore you in Christ's behalf, be reconciled to God, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God. So, yung teolohiya ng salvation is by grace through faith, hindi yan sikat. Hindi yan sikat. I-insist mo lang ng i-insist yan hanggang sumikat. O kung susikat, kung hindi ka mapatay, o hindi ka pa Pero, ang sabi naman dito, hindi kayo pababayaan at hindi kayo, So, Isaac, yan, na bigger yan ng ang Ismael. Ang Ismael po, ngayon, Arab countries yan. Yung Isaac, Israel. No? Titingnan mo yung mapa, wala lang akong mapa ng Arab countries. Napakalaki ng mga Arab countries. Tapos, napakaliit ng Israel doon. Ang sabi nga ng isang, hindi ko makuha kung tama yung kanyang proportion, sabi niya, kung ikaw ay pumunta sa napakalaking stadium sa USA daw, ganon daw kalaki ang Arab nations. Tapos maglagay ka lang ng isang matchbox daw, ganon daw yung Israel. So, Israel is very small. Isaac, yung representation dito si Isaac is very small compared to Ismael na yung Arab ngayon. So, but as he who was born according to the flesh was persecuted, him who was born according to the Spirit, even so it is now. No? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, what is born of Spirit is Spirit, what is born of flesh is flesh. Kunti lang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kunti lang ang ipinapanganak sa born of Spirit. Lahat tayo ay born of flesh, pero mapalad tayo kung tayo po ay born of Spirit, kasi we will inherit the kingdom of God. No one can, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless the man is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ngayon, ito si Isaac ay magkapareho din sila. So, hindi ko alam kasi si Isaac at saka si Ismael, magkapareho ang nito. Nagpatuli din ito si Ismael, no? Si Isaac, siyempre, nagpatuli din yan. Paghubarin mo yan, pareho din. Pareho din ang itsura. Pareho din silang gumagawa ng mabuti. No? Kasi, later on, pinalayas lang ay parang naging wild si Ismael. Pero during that time, na nandoon sila sa poder ni Abraham, mababait naman sila. Kaya nga, hindi rin nakikita sa kayong naniniwala sa doctrine of by faith only, walang makakatalo sa inyo sa kabaitan. Mayroon, mga kapatid, mayroon makakatalo sa inyo sa kabaitan na naniniwala sa doctrine of works. In fact, yun ang tanong palagi sa akin, paano yung mga ibang lugar na mga hindi nakakakilala kay Jesus Christ, kung mabait sila, hindi ba sila maliligtas? Ang tanong doon, sa judicial court of man, mabait sila. Pero sa judicial court of God, hindi sila mabait. Wala kang. So, problemado sila sa lahat sa mga Islam, sa mga Buddhist. Paano maligtas ang Buddhist? Sabi ko, wag mo nang problemahin yung Buddhist at saka Islam. Sa church pa lang, in-example ko sa amin, para naman maintindihan talaga sa Master's Block Christian Church pa lang, hindi ko alam din kung sino ang maliligtas dito. Pwede kayong magkunyari. Brother Carlo, ligtas na po ako.
Pero hindi ko alam ang inyong mga puso. Kayo lang nakakaalam niyan. Masigaano kami ka-close, no? Kasi mayroon pa rin ano yan eh. Kayo lang nakakalam kung ligtas kayo o hindi kayo ligtas, no? Kanya-kanyang pagsisisi yan. Kaya nga, the house of David, the house of magsisisi talaga yan. Ngayon, kanya-kanya tayong lapit sa Panginoon. Hindi ko alam. Sabi ko, wag na kayong problema dyan sa mga Buddhist at saka Islam. Tingnan nyo na lang yung mga Catholic churches. Ilan ang maliligtas dyan? Billions din yung Catholic members of the church. Wag na tayong lumayo. Pero ang point dito, very harsh ito kasi sabi nga dito, ito si Isaac at saka si parehong itsura, pareho sila ng ugali din. Pwedeng mas mabait pa nga siguro si Ismael sometime, no? Baka tao lang din nun si Isaac, baka nagsumbong kay Sarah, dinagdagan yung sumbong. Pwede rin ganun, mabait din. Pero ang point dito, si Isaac ang pinili. Di ba dahil wala tayong magawa doon? Si Isaac ang pinili. At siya yung heir, tagapagmana. Kaya nga sabi dito, nevertheless, what does the scripture say? Huwag na kayong makipaglaban. Paano yung sabihin nyo, ito yung nakasulat sa scripture. Cast out the bondwoman and her son. For the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. Hindi pwedeng magsama ang Ismael at saka Isaac sa isang church. Lalabas yung Ismael. Ang problema, baka ang Isaac ang lumabas. Patay tayo dun. Lalabas yan. Hindi yan makakastay dito kung siya ay doctrine of works siya. Linggo-linggo kung pinipreach yung hindi kayo maliligtas. Kung siya, aalis yan, magagalit yan sa akin kasi kung hindi niya matanggap yan, hindi yan magsama si Isaac at saka si Ismael, no? Kasi sabi na, cast out the bondwoman and her son, for the son of bondwoman shall not be heir with the son of free man. Mga kapatid, maski anong gagawin mo, mag-tithes ka, mag-tumbling ka dyan, mag-fasting ka, mag-serve ka, mag-humanitarian ka, mag-donate ka every calamity. Pag wala sa iyo si Jesus Christ, you will be cast out. Napaka-harsh naman yung God mo. God ni, yun ang nakasulat eh. Sabi niya, unless you are not in uniform, in garments ng righteousness, itanggalin ka talaga sa party. Diba? Mayroong isang kwento doon na nagpa-party yung hari, tapos walang suot na maayos yung isa, kinaladkad, papunta doon sa labas. Kinaladkad, talaga yung nakasulat doon. Ganon din, no? Ganon din. Ako naman ay mabait. Mabait ka nga, wala ka namang Jesus Christ. Ako naman ay, kaya nga maraming mahirap ang gospel sa righteous person. Kasi, nababiolate yung kanyang pride eh. Nababiolate yung pride niya. Pero malinaw dito, cast out the bondwoman and her son. Hindi po pwede yung doctrine natin dito, hindi natin i-cast out yung Kaya nga, kung kaya nating ipaliwanag natin. Hindi pwedeng magsama. Hindi sila tagapagmana. Pwede silang magbe-benefit. Kasi sabi nga nang nagsulat doon, ang mga lahi ni Ismael, pagpapalain ko rin yan. No? Alam nyo ba kung mayroon 12 tribes of Judah, mayroon ding 12 tribes at 12 princes Prince, yung P-R-I-N-C. Prince si Ismael. And according to the history at pag-aaral, yun ang mga Arab countries. No? Pagpapalain din sila. In fact, pinagpapala pa nga sila, dami lang oil kaysa dami silang mga lupain. Ang konti lang yung kay Isaac, kay Jacob, konti lang.
pagpapalain, pero ang pagpapala ng Diyos, iba yon, no? Iba yon. Yun, sabi nito, kaya nga sinabi ni Paul, ending, so brethren, mga kapatid, sa pananampalataya, we are not children of bondwoman, but of the free. Ngayon, mag-decide kayo sa sarili ninyo kung saan kayo under. Under ba kayo kay Sarah o kay Hagar? At kung under kayo kay Hagar, pwede kayo mag-benefit dito. Pwede kayo mas mayaman, mas malusog, mas tagumpay, pero you will not inherit the kingdom of God. Tayo, pwede rin tayo yumaman. No? Pwede rin tayong gumanda. Kaya nga sabi ko, pumili ka na ng mayaman. Pag pumili ka ng asawa, hanapin mo yung mabait. Hindi na baling mabait, hindi na baling maganda, hindi na baling mayaman, basta may takot sa Panginoon. Pero ang ibig ko sabihin, hindi naman tayo pinagbawalan na yumaman, Hindi naman tayo pinagbayaran. Pero kung hindi ka yumaman, ay ang yaman mo ay nasa langit. What is our time now? It's just a vapor, maliit lang yan compared to eternity. Hintayin na lang natin yung doon. Lord, please come na para makuha ko na yung mana ko doon sa langit. We are, brethren, we are not children of bondage, but we are children of free. Nandun tayo sa the covenant of grace na dapat nating maintindihan. Yung mga problema natin dito, lang yan, maliliit lang yan compare sa ating maranasan talaga na kagandahan ng ating buhay na walang hanggan doon sa eternity. So, sabi nga, we are not commanded to work. We are commanded to believe on the Lord Jesus Christ in order to be saved. Yun ang command. We are commanded. Didactically speaking, tinuro talaga ni Paul, tinuro ni Bible, tinuro ng God na ang ating salvation ay by faith on the Lord Jesus Christ and not by works. Kasi gumamit na nga siya ng allegory dito about the two covenants na yan. And dapat maintindihan natin na we are under the new covenant at yun ang ating pag-asa sa buhay na to. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Let us all stand up and let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, salamat po Lord na ginamit mo po si Paul na isinulat at ginamit mo ang mga nakasulat sa Old Testament tungkol kay Sarah at kay Hagar at kay Isaac at saka Ismael. At patuloy namin pinapanalangin, Lord, na kami ay patuloy na magbabasa ng iyong masalita kasi ang aming pananampalataya ay bunga at bunga ng aming pakikinig ng iyong salita. I-bless mo ang bawat isa sa aming paglalakbay sa mundong ito. Alam po namin na ito lamang ay aming temporary world at ang aming tunay na destinasyon ay ang kaharian mo, Lord. I-bless mo ang bawat isa at salamat, Lord, sa salvation na to. To Lord, aming dalangin in Jesus' name, Amen.